kalsada ay matatapos sa tinakdang panahon. Oh, baka ibig ho niya sabihin, DPWH, hindi DepEd. Eto na, punta na po tayo sa medyo seryoso nating paksa dito sa video na to. Walang iba kundi itong ating iniidolo na si Atty. Vic Rodriguez. Siya ho sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siya ho ay isa sa mga pinapakinggan ngayon ng social media at minsan. Papaya si Lucas Bersamin dito no? Mula nung binanatan ni Lucas Bersamin itong si Atty. Vic, imbis na masira kredibilidad niya, minayat mayaho siya ng mga taga-mainstream. Diba? Ang tanong mo sa mga mainstream media, pinapakinggan niyo pa ba si Vic Rodriguez? Ha? Pinapakinggan niyo ba sinasabi niya mga Di man lang nagbet 24 oras, may minamayat mayaho ng mga taga-mainstream media itong si Atty. Vic Rodriguez. Pakinggan nun natin mga kababayan. Ano ito sa DZRH game? Kayo, Henry, magandang umaga sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa inyong programang special on Saturday. At maraming salamat sa inyong pag-imbita sa DZRH. Thank you rin, sir. It's our honor to have you on the show. Pero kayo muna nung panahon ni Tatay Digong yang si Henry Uri, isa ho siya doon sa mga pagka nagtatanong sa PCO. Nung panahon nitong si nitong si Panelo, nitong si Harry Roque diyan sa PCO. Medyo maganda-ganda batuan noon at isa ho siya sa mga nagtatanong diyan sa Malacanang noon niya si Sir Henry Uri. Mahusay ho yan, mahusay. Magaling muna yan na media. Magaling ho yan, magaling. Kumustahin namin. Kumusta na ho kayo? How are you after the elections? Okay naman, Henry, I'm here now in Davao at patuloy tayong umiikot at nagpapasalamat sa milyong-milyong Pilipino na tumangkilik sa atin, nagtiwala at bumoto nitong katatapos na halalan. And I think that's the way it's going to be for the next days or coming months at napakalaki ng Pilipinas at nakita naman namin sa aking maliit na team yung hakbang na maisog, yung response ng tao sa aming advokasya, transparency, accountability, peace and security. Learnings. First time po ninyong sumabak sa national elections. Ano ang inyong mga natutunan dito na siguro'y makikinabang ang bayan lalo na sa proseso ng ating halalan? Henry, ang isang pinakamalaking takeaway for me, maraming salamat sa iyong pagtanong, hindi mo kinakailangan ng suhol, hindi mo kinakailangan ng akap, hindi mo kinakailangan ng AIX para tangkilikin, mahalin at pagkatiwalaan ka ng mamamayang Pilipino. Hindi mo kinakailangan sumayaw, hindi mo kinakailangan kumanta sa entablado para pambihira ho talaga itong si Atty. Vic. Kasi yung mga majority dyan sa mga taga-alyansa, nagsayaw-sayaw. Meron din naman sa mga taga PDP. Kaso yung mga sumayaw at kumanta, ang mga artista yan di ba? Yang si Senator Bato, talagang singer yan Yan yung mga pagka merong inuman, yan sila Senator Bato de la Rosa, talaga sila yung bumibira, di ba? Yan, talaga sinishare nila ang talent nila sa kanilang mga tagapakinig nung nagdaang eleksyon. Ganun lang ho yung mga kababayan. Yung iba naman mga sumayaw, kagaya nitong si Sir Philip, talagang mananayaw yan, isa ho sa mga talent, kumbaga pagka medyo talent portion yan, yan yung mga ilinalabas nila. Pero yung mga taga-alyansa, mga mambubudol ho yan. Kaya masaya ho tayo, ni isa doon sa mga kandidato ng Partido Federal, walang nanalo. Bagkus, tinalo pa ho sila ng ating kandidato nitong si Atty. Vic Rodriguez. Ngayon, tanong, ito, tingnan nyo na lang ho mga kababayan. Pasinin nyo, yan si Tolentino, yan si Abalos, yan si Manny Pacquiao, wala na ho. Wala nang interview na kagaya ng ginagawa ngayon kay Atty. Vic Rodriguez. No, naman yan kumbaga talagang kahit na nung hindi pa tumatakbo itong si Atty. Vic Rodriguez, talagang yan, kumbaga hinahanap-hanap yan ng mga reporter kasi pagka yan sumalan siya ng issue, ho talaga, kumbaga maku-curious ka kumbaga ano kaya sasabihin nitong mama na to, mapapaganon ka Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit tapos na eleksyon, natalo siya, bakit hinihingi pa rin ang kanyang mga punto de vista. Kasi nga, merong kredibilidad, merong prinsipyo, mautak ang mama. Yun ho yun mga kababayan. Itong si Manny Pacquiao, itong si Tolentino, at itong si, ano pangalan to?
itong si Abalos, wala na ho yan. Tapos na ho sila, ika nga. O, iniintay pa ho natin na makalaya na itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pagka yan ang nakalaya, nako, talagang maghahalo ho ang balat sa tinalupan. Sigurado ho yan. Iboto ka ng mamamayang Pilipino. Posible pala ang aking ginawang kampanya na iangat yung level of discourse sa pambansang politika sa pangangampanya. Posible yan at sana yan ay magsilbing trend sa mga darating panghalalan na hindi natin kinakailangan ng mga clowns, ng mga singer, ng mga dancers, entablado. Ang kinakailangan natin talaga ay mga seryosong tao na magbibigay ng seryosong solusyon sa napakaraming seryosong problema ng ating bansa. Hindi ba napakahirap kung kayo'y naglalakbay at kayo'y sumasaguan sa dagat ng politika na walang sapat na puhunan? Pera ang aking binabanggit at ang naku-curious ako, no? Kung kayang napasama sa listahan ng INC itong si Atty. Vic Rodriguez, sa tingin nyo ho ba makakaya pa ho kayang dayain yung mga nakuha niyang boto nung nagdaang election? Kasi ang totoo niyan talaga, tayo'y naniniwala na nanalo yung mga kandidato na yan, no? Nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi yung narinig ho natin ng panawagan ng ating mga kababayan, hindi lang ho sa Mindanao, Visayas, maging sa Luzon, maging yung mga katabi nating mga bumoto, nagugulantang ho tayo kasi mga binuboto nila, mga Duterte candidate. Kaya nung lumabas ho yung resulta na talaga napagtanto na natin sa ating sarili na talagang maraming nangyaring hocus-pocus doon sa nagdaang election. Ngayon, ang tanong ho dito, kung kayang napasama sa listahan ng iglesia, tapos na to, ika nga nila, wala na naman tayo magagawa. Nandiyan na resulta, kung ano man nangyari dyan, kumbaga yung pagsasalita nga nila, hindi na para makaupo pa sila sa pwesto o merong matanggal sa mga pinrunok laman ng COMELEC. Yun para sa ano na lang, susunod na eleksyon. Ngayon, kung sa tingin niyo ba kung sakaling napasama sa listahan ng INC itong si Atty. Vic, hindi ganito ang magiging kahiginatnan ng eleksyon, ng kanyang pwestuhan sa nagdaang eleksyon. Kasi yung kumbaga kung nung nagkaroon ng dayaan, yung mga alam nila na kung sakaling dayain, hindi makakapana, hindi makakakana. Kumbaga, unang takbo mo pa lang, di ba? Natalo ka, unang takbo mo. Yan normal. Pero alam ho natin na marami sa mga taga-PDP, marami sa mga guest candidate ng PDP, panalo ho talaga sila. Yun ho ang ating sigurado. Kasi ang problema, nagkaroon ho talaga ng napakatinding hocus-pocus. aking nais pong puntuhin dito. Talaga napakahirap, Henry. Subalit, natapos ko yung 90-day campaign period sa tulong ng napakaraming volunteers. At nakita ko yung talagang uri ng people's campaigning. Sana ako magpunta may sumasalubong, hindi ko sila kilala at marami akong hindi na makikilala at makakadaupang palad. Kanya nung pagkatapos nung matatapos na ang kampanya, ako ay agad naglabas ng posting sa aking pahina sa social media, Henry, na nagpapasalamat from the bottom of my heart. I was feeling so overwhelming with gratitude rather nung May 10. Dahil sabi ko natapos ko yung 90-day campaign period nang walang sapat na pananalapi para dyan sa kampanyang yan. Subalit na itawid ko at hindi ko naramdaman na salat ako sa kung ano mga gamit, material o financial sapagkat nakaikot ako somehow sa Pilipinas. Hindi lahat dahil mahal na rin ang pamasahe, Henry, at wala naman tayong pribadong helicopter o pribadong aeroplano. But I think mas ninais ko yung nakasakay ako sa ordinaryong commercial flight sapagkat naririnig ko yung totoong pulso at kuro-kuro ng sambayan ng Pilipino. Ang hindi matatawarang suportang ibinigay sa inyo ay suporta ng mga nagmamahal sa dating Pangulo. Ano ang inyong gustong iparating dito, lalo na sa mga mamamayang ito na nagmahal sa Pangulo at binahal din kayo? Tama yun, Henry. Kaya ako ay patuloy na magiging boses at tinig ng mamamayang Pilipino kahit sa labas tayo ng Senado sa ngayon. Sapagkat huwag nating kakalimutan, Henry, meron pang natitira, meron nag-iisang Pilipino sa kamay ng dayuhan diyan sa ICC na tinalikuran, pinagkanulo at pinagtraidoran ng sarili niyang gobyerno. Ang taong iyon, ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte.
Pilipino at dati nating Pangulo. Huwag natin siyang kalilimutan. At kami sa Hakbang ng Maisog, ako mismo, hindi ako titigil ng kakadaldal hanggat hindi natin naiuwi ang isang Pilipino at dati nating Pangulo na Palakpakan natin si Atty. Vic Rodriguez. Saludo talaga. Bakit ang taas ng respeto natin niya sa mama na yan? Dahil sa ganyan niyang karakter. Na nanalo sa laban, yung pinaglalaban nung panahon ng kampanya, dire-diretso lang. Hindi yung tipong medyo gumigewang-gewang na dahil yung mga sa PDP walang ganon. Walang gumigewang sa mga yan. Yan si Atty. Jimmy Bondoc, yung si Pastor Kibuloy. Nako, sinasabi ko sa inyo, basta nasa tama, paglalaban kayo ng mga yan. Pero tignan nyo ho, yung si Pacquiao, ano nangyari nung natalo si Pacquiao? Di ba, balik boxing ho siya? Asan na yung pinaglalaban mo? Asan na yung pagmamahal mo sa sambayan ng Pilipino? Asan na yung tipong gusto mong maibigay na serbisyo sa ating mga kababayan? Natatapos ba ang paglilingkod mo kapag hindi ka nahalal sa pwesto? Yun ba yun? Senator Manny Pacquiao, hanggang doon lang ba pagmamahal mo sa sambayan ng Pilipino? Pagkatapos mo bang hindi naupo sa pwesto, hindi mo nakuha na kagustuhan mo, hanggang doon lang ang pagmamahal mo sa ating mga kababayan? Si Abalos, gewang-gewang na, nasaan na sila? Nasaan na yung mga maaangas na kung saan pag ako naupo, ganito ganyan paglalaban ko, ganito bibigay ko. Di ba ganyan nun, pinapangako nila? Nasaan na sila ngayon? Kaya wala ko tayong respeto sa mga yan. Pero tignan nyo mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula dito kay Atty. Lambino hanggang dito kay Pastor Apollo Kibuloy, dito kay Atty. Vic Rodriguez. Yung prinsipyo at paninindigan nila dire-diretso. Kaya kung mapamahal ang sambayan ng Pilipino dito sa mga kandidato na to, kung maging opisyal man sila ng ating bansa sa mga susunod na panahon, hindi na ho tayo magtataka dyan. Dahil sa ayaw sa gusto ng mga kalaban ni Tatay Digong, itong mga ganitong klaseng individual, mag-i-stand out yan. Mag-i-stand out po yan sa crowd, di ka nga sa sambayan ng Pilipino. Makikita ng ating mga kababayan. Anong meron dito sa mama na to? Diba, bakit? Tapos na, talo na siya. Di ba yung iba mga kandidato talo na, nananahimik na. Pero siya bakit? Anong meron? Anong gusto niyang patunayan? Diyan na mag-uumpisa ang curiosity ng mga taong hindi nakakakilala sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa lang ho dyan, si Atty. Vic Rodriguez. Tayo nangangarap pa rin na yung mga natalo na kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang araw na ikakampanya pa rin ho natin sila. Ipaglalaban dahil alam ho natin yung kanilang puso para sa sambayan ng Pilipino. Tayo ho'y makikiisa pa rin kung ano man ang akbangin na mangyayari sa mga susunod na panahon para maikampanya o maitaguyod kung ano man ang gustong makamtan o maihatid ng mga individual na yan sa ating mga kababayan. Tayo ho, hindi ho natin kayang gawin yung mga ginagawa nila. Hindi ho natin kayang magsalita sa napakaraming tao. Hindi ho tayo maalam sa batas. Hindi ho tayo ilan lang naman ho kayo nakikinig sa akin. Di ba? Ilan lang naman yung mga nakikinig kay PH Update. Pero sa kanila ho, pagka nagpaliwanag, nagbigay ng punto de vista, maliwanag, klaro, napakaayos. At yung, kumbaga, yung kakayahan nila na kung sakaling mahalal sila, talagang kaya ho nilang panindigan at kaya nilang makapag-deliver. Tayo ho hanggang social media lang ho tayo, hanggang YouTube ho tayo. Oo, meron tayong boses dito. Merong ilang mga nakikinig sa atin. At yun talagang kinakapitalize natin para ipakilala itong mga individual na to na yung magagawa nila hindi ho natin kayang gawin. Kumbaga ipinapasakamay na lang ho natin sa kanila yung mga gusto nating mangyari dito sa bansa na to. At sana sa mga susunod na panahon, makaisa po natin yung ating mga kababayan dyan sa adhikain na yan. Hindi ko ho kayang yung yung pangarap, yung gusto nating makamtan dito sa bansa na to. Kung tayo lang, mga vlogger, mga nanonood, hindi ho natin makakamtan yan. Kung wala ho tayong mga individual na uupo para yung isang mithiin at kagustuhan natin na mangyari dito sa bansa na to. Kung wala akong tatayo, nakagaya na itong si Atty. Pastor Kibuloy, na si Atty. Jimmy Bondoc, wala ho tayong magagawa. Kaya ang bola talaga binibigay ho natin kay VP Sara.
binibigay natin dito kay Pastor Kibuloy, dito kay Atty. Vic Rodriguez. Sa kanila ho natin binibigay ang bola. Kasi sa kanila, sila ho yung mga nakikita natin na merong karakter, merong kakayahan na yung mga pangarap natin, sila ho makakapag-deliver para sa bansang Pilipinas. Tuloy ho natin mga kababayan. Ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Alright. Ang main frame of our discussion na binabanggit ko po kanina ay iinog dito sa inyong naging pahayag kagyat na ang sabi ninyo kahit na palitan pa ang mga miyembro ng gabinete. Ang sabi ninyo sa Presidenteng Marcos, ang problema, ikaw mismo. Okay. Gaano ninyo kakilala ang ating Pangulo para sa bayang nakikinig, marahil ang iniisip, bakit nakapagsalita ng ganon si Atty. Vic Rodriguez? Gaano ba niya kakilala ang kasalukuyang Pangulo? Ano ba yung talagang lalim ng kanilang personal na naging samahan? Yan. Well, matagal din naman kami nagsama. At ang sinasabi kong ikaw mismo ang problema sapagkat matagal na ako, 2022 pa lamang, 2023, ako'y nagpapahayag na that the President should step in and step up dito sa nangyayaring tila walang direksyon sa kanyang gabinete. At ako'y consistent lamang doon. Hanggat hindi niya ipinapakita yung kanyang leadership bilang Pangulo, siya naman ang tunay na may mandato. At i-exercise niya yung kanyang pagiging Pangulo, lagyan niya ng tamang direksyon at giya ang ating bansa. Yan naman ang gusto ng lahat ng Pilipino, Henry. Kasama ako. Hindi ko hangad na hindi magtagumpay ang kahit na sinong administrasyon. Kahit sino ang ating maging Pangulo, wala tayong magagawa hanggat nandyan yung kanyang termino sapagkat siya ang designated kapitan ng ating barko. Magkakaproblema lang tayo kung yung kapitan ng barko mali yung direksyon tinatahak. Ngayon, kung merong isang Pilipinong nagsasalita at nagpapahayag ng kanyang opinion at damdamin sa ngalan ng higit na maraming Pilipinong walang tinig, huwag sanang mamasamain ng kahit na sinong administrasyon sapagkat yan ay karapatang nakaukit, may garansya sa ating saligang batas, ang karapatang magpahayag. They should take it constructively, Henry, sapagkat lahat tayo dapat merong maliit na ambag sa nation building. At yung mga nasa kapangyarihan pansamantala, dahil may term of office naman yan, dapat makinig sila doon sa mga tinig ng ordinaryong Pilipinong katulad ko at wag mapipikon at wag mamasamain at lalong wag bubusalan sapagkat uulitin ko yan ay may garansya sa ating saligang batas ang karapatan nating lahat magpahayag. Of course, siguro narinig na ninyo kahapon ang sinabi ng Executive Secretary nung tanungin tungkol po sa inyo kung ano ang kanyang reaksyon sa inyong mga pahayag, ay hindi ho siya nagpatumpik-tumpik na sabihin kayo daw ko ay daldal ng daldal, kayo ay kantsaw ng kantsaw, at kayo ay natanggal sa pwesto. Marahil ang buod po nito ay kung si Vic Rodriguez ay hindi natanggal sa pwesto, maaaring hindi siya ganito ngayon ka-focal at ganito ngayon ang kanyang sinasabi tungkol sa kasalukuyang gobyerno. Yan ba ay isa sa inyong pinaghuhugutan nga? Yung kayo'y natanggal, kayo'y nawala sa pwesto, kanya daw kayo'y ganito ang mga pahayag ngayon. Yun ang malaking pagkakaibahan namin, Henry. Bagamat rinerespeto ko yung kanyang opinion at naging pahayag, hindi man ako sang-ayon, ganyan ang demokrasya. Hayaan natin magsalita ang bawat isa. Subalit yung sinasabing yung konteksto ng iyong katanungan, hindi rin talaga ako tatagal pag ganitong uri ng administrasyon ng aking paglilingkuran. Kanya nga ako umexit eh. Yun yung malaki naming pagkakaiba. At while he is free to express his own opinion, he is not free to speak on my behalf. Yun ang malaki naming pagkakaiba. If he wants to stick it out dito sa administrasyong ito, na sabi ko nga, sariwain lang natin sa isip ng bawat Pilipino na merong isang Pilipino at dating Pangulo na pinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. At ipaalala ko lang sa mamamayang Pilipino na ang pangalan ng taong yan ay Rodrigo Roa Duterte, yung nag-appoint
kay Executive Secretary Lucas Bersamin bilang Chief Justice noong 2018. Ito'y paalala lamang at it's up to him or it's up to them kung paano nila tatanggapin ang paalalang ito. Ang akin lamang, we should all work together na mapauwi natin si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Matindi. Matindi. Matindi yun. Parang sinasabi nitong si Atty. Vic Rodriguez, no, wala ka namang utang na loob kasi ika nga pag naging Chief Justice ka, you earned it, ika nga, no? Pinaghirapan mo yan kasi merong ano yan, merong step by step, ika nga. Oh, hindi naman pagka napunta ka dyan sa Korte Suprema, pagka natripan mo na maging Chief Justice, pwede na. Madami ho kayong pagdadaanan, pag-aaral, ika nga, yung pagkakasunod-sunod, seniority. Si Tatay Digong kasi hindi siya kagaya ni Pinoy. O kunyari gusto niya itong si anong pangalan nung ginawa niyang Supreme Court na Chief Justice na ang dami niyang linampasan, si Sereno. Hindi naman dapat si Sereno ang dapat na uupong Chief Justice. Ang dami ho niyang linampasan na mga dapat na maging Chief Justice bago siya. Pero dahil itong si Panot, itong si Noynoy Aquino, hindi niya respeto yung tawagin nila dyan sa Supreme Court, seniority, inupo siya nitong si Noynoy Aquino. Pero si Tatay Digong ho, hindi siya ganon. Hindi ho niya hinahaluan ng politika. Abogado, alam niya. At alam niya kung ano yung kalakaran dyan sa Korte Suprema. Kasi kung ikaw nakapasok dyan sa larangan na yung pag-aabuga siya, nakapasok ko sa Korte Suprema, naging naging isa ka sa mga justices dyan, isa sa mga ini-aim mo pagdating ng panahon, magiging Chief Justice ka. Oh. Magiging pinuno ka ng ano na yan, ng sangay ng pamahalaan na yan. Si Tatay Digong, sinunod lang niya ang seniority, kaya na-appoint siya bilang Chief Justice. Pero hindi na para ano yun, hindi na para kalad ka rin yun. Yun na lang kung pagiging Pilipino at dating presidente nitong si Tatay Digong, sapat na para hindi gawin yung mga ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr. sa kanya. Yun lang ho yun, mga kababayan. Susundan ko yung inyong binanggit na siya ang mag-appoint kay Executive Secretary sa Korte Suprema. Meron ba siyang malaking pagkukulang kung bakit pinayagan na ganito ang naging kapalaran ngayon ng dating Pangulo? Hindi ko masasagot yan sapagkat wala tayong nalalaman kung how they are working now in the inner workings of this administration. At hindi rin naman pwedeng sabihin siya ang merong pananagutan sapagkat galing ako sa posisyon kanyang kasalukuyang pinaglilingkuran. Executive Secretary, bagamat ikay tinatawag na Little President, at the end of the day, may Pangulo. May mandato na siya ang dapat nagbibigay ng direksyon at kumpas sa kanyang administrasyon. So, hindi ko masasagot kung meron ba siyang mahalagang papel na ginampanan bago ipinagkanulo si Pangulong Duterte. But bilang isang mataas na opisyal ng ating pamahalaan, he is duty bound. Nagabayan naman ang Pangulo na at sabihin wala namang kaso, walang warrant of arrest yung dating Pangulo, bakit kinakailangan gawing mistulang handog at alay sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Kung nagawa mo yan sa dating Pangulo na naglingkod ng tapat sa Pilipino at mahal na mahal ng Pilipino hanggang ngayon, paano na sa ordinaryong mamamayan? Linawin natin yung binabanggit ninyo na kayo. Kung hindi masagot ni Atty. Vic, ako nasasagot yan. Basta ang alam ko dito, Atty., ang kwento sa akin, netong sasabihin ko na, kinuwento sa akin to ni John Vic Remulla na kung saan group effort yan. Group effort yan. Nandyan si Anyo, nandyan si Kibo, nandyan si Marcos Jr. Kung nandyan yung mga individual na yan, mag-a-assume tayo na nandyan din si Bersamin, Executive Secretary. Kumbaga, crucial decision. Ika nga, talagang yung shot call dyan, talagang dapat lahat ng gabinete, lalo na yung involved dyan sa panggigipit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi, kung inyong matatandaan, sa lahat ng issue na kinahaharap ng administrasyon ni Marcos Jr., magmula doon sa PhilHealth na kinuha
napondo ng PhilHealth at pinanggawa ng karsada para daw may madaanan ng ambulansya, sabi nito si Claire Castro. Mula doon sa mga issue na yon, ang sumasalag sa mga bumabato sa administrasyon itong si Marcos Jr. Walang iba kundi yang si Lucas Bersamin. Siya ho ang ika nga talagang pagka hindi na kayang paliwanag nitong si Marcos Jr., siya ho ang gumigitna. Siya ho ang ika nga nakikipagsabayan, no? Ngayon, tayo ho dito sa isa na to, nakakasigurado tayo kung ano man ang naging shot call dyan, merong kinalaman dyan si Lucas Bersamin. Executive Secretary ka, Brad. Di ba? Kung dumating man yung panahon, ika nga, dinakit na, nasa pangalan Villamor Air Base na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Executive Secretary ako, Mr. President. Mawalang galang nga po. Desisyon nyo yan. Pero ako bilang isang pinagkakatiwalaan yung Executive Secretary, papayuan ko ho kayo na pakaisipan nyo ho na maigi yung gagawin nyo na yan. Dahil meron ho tayong mga nasasagasa ang batas na pag nagkalayo, babalikan ho tayo niyan pagkatapos natin sa administrasyon. At yun na nga ho ang mangyayari dyan. Yan ang sinisigurado natin. Di ba? Pwede ho niyang sabihin yun. Pagpalagay na natin doon sa mga closed door meeting kung paano kikidnapin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Wala na yan si Lucas Bersamin. Hindi na siya kasama doon sa group effort na sinasabi nitong si John Vic Remulla. Noong napakahabang oras, 12 oras, kulang-kulang 20 oras, 15 oras, na nasa Villamor Air Base si Tatay Digong, isa kang executive secretary, ayaw para hindi mapahamak ang iyong principal, di mo sasabihin na, Mr. President, hinay-hinay lang ho tayo. O baka ganito ang naging payo nitong si Lucas Bersamin. Mr. President, ano tayo dyan? Maiikutan natin yan, na nasa likod natin ang batas. Nga, binabakapan tayo ng batas dito. Wala ko tayong magiging problema. Kung yun ang magiging paliwanag, kung yun ang magiging salag, wala ko tayong magagawa. Pero sigurado ho natin dito, hindi ho nagagampanan ng maigi nito si Lucas Bersamin ang trabaho iniatang sa kanya nitong si Marcos Jr. At base lang to sa obserbasyon ko, at ang isa sa mga trabaho ng isang executive secretary, panitiliin na yung tiwala ng ating mga kababayan. Yung imahe ng presidente, katanggap-tanggap sa bawat isang Pilipino. At lahat ng ginagawa ng presidente, kaya tingnan nyo, bawat executive secretary, as much as possible, dapat abogado ho yan, maalam sa batas. Yang si Bingbong Medialdea, abogado ho yan. Hindi ho nagpalit ng executive secretary si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Paquito Ochoa, tama, Paquito Ochoa, abogado din ho yan. Paquito Ochoa, kung di tayo nagkakamali, executive secretary yan ni Noynoy Panot, abogado din. Attorney Vic Rodriguez, abogado din. Nandiyan ka, kumbaga ikaw yung ikaw ang magsasabi sa presidente pagka nagkakape kayo na tatagilid tayo dyan, sir. Pero shot call nyo ho yan. Pero ako bilang eksperto dyan sa larangan na yan, mayayari tayo dyan. Di ba, gano'n lang naman ho yan. At tayo ay naniniwala nung panahon ni Atty. Vic Rodriguez, hanggat sa makakaya niya, pinipilit niyang ilayo sa kung anumang skandalo ang administrasyon nitong si Bangag. Kaso, kahit anong pilit na paglayo nitong si Atty. Vic, kung gusto talagang maglaro sa putik, yung humiga sa putikan ng administrasyon ni Marcos Jr., ayaw ni Atty. Vic, umalis siya. At ang nagsabi ho niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maprinsipyo yan. Kita nyo naman kung umalis siya sa administrasyon. Executive Secretary, magaling na abogado. At tayo naniniwala na magaling na abogado ho talaga yan. Wala ho tayo dyan, pagdating sa pagiging mahusay na abogado, yung mama nene, mahusay ho talaga. No? Mahusay. Kayo ay umexit. Kayo ay kumalas. At ang sabi ninyo, dahil hindi nyo na nga gusto ang kanyang pamamalakad, kahit sa sandaling kayo naging executive secretary, ano yung nakita ninyo? Ano yung tipping point? Bakit kayo ay lumisan sa administrasyong ito kaagad matapos ang ilang buwan ninyong panunungkulan? Maraming beses ko nang sinagot ito, Henry. In the past interviews, kahit dyan sa inyong stasyon kay Lakay Deo, I even presented
yung Administrative Order number 1 creating the position and the office of the Presidential Chief of Staff na kung saan ako'y may appointment din. Kaya ako dyan inilahad at pinakita yung kopyang yun sapagkat sa inyong istasyon, hindi ikaw, hindi si Lakay ang nagsimula nung maling balita na wala daw Administrative Order number 1. Ako'y matagal na nagpasensya, nag-intay ng tamang pagkakataon. Kaya nung ako'y naimbitahan dyan, that is where I presented the Administrative Order number 1 series of 2022. At lagi ko nga sinasabi in my past interviews, isa lang ang alam kong binotong presidente noong 2022. Isa lang ang may mandato. Kanya ako hindi nagtagal dyan dahil na maraming nag-aastang Pangulo, wala namang mandato kahit nag-iisang boto. And I cannot serve many personalities na tila nag-aastang presidente. Isa lang ang presidente para sa akin. At yan ay si Bongbong Marcos na hinanal noong 2022. Any person acting and feeling like president outside of his person, hindi ko susundin. Maraming Shoutout kay Liza Araneta Marcos, ha? Yan ang dahilan kung bakit pinag-initan niyang si Atty. Rodriguez. Hindi ko siya sumusunod, hindi ko siya nababaluktot ng kung ano kung sino mga wala namang binigay na mandato sa kanila. Kung umasta, akala mo sila yung mga anak ng Diyos dyan sa Malacanang, di ba? Yan ang prinsipyo, yan ang paninindigan. No, tanggalin nyo na ng lahat-lahat pero hindi nyo ako mapapabaluktot sa gusto nyong mangyari. nag-aastang Pangulo. Sabi mismo ng kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, noong ilang araw bago mag-eleksyon, naglabas po ito ng kanyang political ads. At tahasang sinabi ni Senator Amy, ng administrasyong ito ay hindi na Marcos administration. Ito ay administrasyon na ng Romualdez at Araneta. Sinasang-ayunan niyo ba ito? Ayoko namang magkomento sa isang aking naging kapwa kandidato rin. Yung pahayag niya ay kanya at ayokong yung magsabi bang, sorry for the term Henry, ayokong sumausaw doon sa kanyang naging pahayag. Basta't ang akin lagi lang sinasabi, makikita naman at nakikita ng lahat ng mamamayang Pilipino, ng lahat ng ating kasundaluhan, lahat ng ating kapulisan, lahat ng mga batas na mamamahayag katulad mo Henry, hindi nagaganap yung inasahan nating unity at continuity na aming naging mensahe ng pangangampanya way back in 2022. Maraming nangyayaring hindi kaaya-aya sa ating pamahalaan. Kaya obligasyon ng isang ordinaryong taong kagaya ko, isang mamamahayag na katulad mo na nakakaunawa, na ito ay ipagbigay alam natin sa ating mamamayan. Anong ibig kong sabihin? Katulad na lamang ng maanumalyang 2025 national budget. Paano ipinasa yun? Kung talagang pinag-aralang masusi ng Executive Department. Bakit pinapirma yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas dito sa anomalous, illegal, invalid, highly immoral and unconstitutional 2025 national budget? Yan ba ay bahagi ng aking patuloy na pagsasalita na minamasama ng ilang opisyal ng gobyerno? Abay, hindi ito basta't kwento lamang. Ito'y dokumentado. Ito'y prinisenta namin sa mamamayang Pilipino. Kasama ko si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Kita namin na 28 items sa Bicameral Conference Committee report which I call BICAM. Blanco. And yet, naipasa yung 2025 national budget na may 6.326 trillion pesos. Ganyan ba pangalagaan ang limitadong pera nating mamamayang Pilipino? Pera natin yan eh. Bakit tatanggalan mo ang ordinaryong mamamayang Pilipino na katulad ko na magpahayag ng mga maling gawain ng gobyerno? Hindi ba dapat they should take it all constructively sapagkat nariyan na naman. Budget season is around the corner. Pagpasok ng 20th Congress, the President is given 30 days to submit yung kanyang panukalang budget for 2026. Hindi pa nga natutugunan kung paano na ipasa yung maanumalyang 2025 budget. Magkakaroon na naman ng budget process sa Kongreso at sa Senado. At yan na may padadala sa Malacanang. So, karapatan
kung hindi man ho tayo nabigyan ng tsansa na maipaglaban tayo ng mamanayan sa Senado sa susunod na budget deliberation, magsama-sama na lang ho tayo magbantay. At sigurado naman ho tayo na kasama pa rin ho natin yung si Atty. Vic Rodriguez na bantayan ang 2026 national budget. Dahil marami pa rin hong mga magnanakaw dyan sa House of Representatives na ngayon pa lang iniispatan na o ginagawa na ng paraan yung budget na yan para kumita ho sila. Yan ang ating nakikita dito. Kaya magsasama-sama pa rin ho tayo niyang sila Atty. Vic Rodriguez at ang mga kasama niya dyan sa Duterte para bantayan itong budget na to. Ng bawat Pilipino magsalita pag nakikita nating hindi na tama yung direksyon tinatahak ng ating gobyerno. Gobyerno natin yan eh. Bahagi tayo dyan, Pilipino tayo, bansa natin ito. Yan ang aking ambag. Maliit na ambag sa nation building. Not on the merit, but the status of, yung kaso kong isinampa ninyo sa Korte Suprema tungkol sa ating pinag-uusapang tao ng budget. Status, anong status na ho nito? Wala, postponed indefinitely yung pagdinig dyan sa 2025 national budget. Ito ay originally set for oral argument April 1, 2, and 3. Ito ay na-postpone at na-move sa May 19 at nung bago mag-May 19, naglabas ng kautusan ng kataas-taasang hukuman na hindi na naman matutuloy at until further notice. So pagka until further notice, ibig sabihin indefinite. Okay. Kaya ngayong mga panahon na to, napapatanong na ho yung ating mga kababayan. Kayo ba dyan sa Korte Suprema, kontrolado na rin ho ba kayo ng administrasyon itong si Marcos Jr.? Kahit naman sa bagay, kahit pasinungalingan nilang hindi, base sa kanilang mga nagiging galawan, kontrolado ho. Base sa nagiging galawan nila kasi kung talagang para kayo sa taong bayan, nakaset ng oral argument, tapos bigla-bigla dahil alam nyo masasagasaan dyan sa pinag-uusapan na yan, yung ginawang kabalbalan nitong si Marcos Jr., ngayon ipapagpaliban nyo. Meron ho tayong problema dyan sa Korte Suprema na yan. Doon sa pinag-uusapan uli natin tungkol doon sa resignation of the cabinet na kung saan ang banggit nga po ninyo, ikaw mismo ang may problema, well, the critic says, dapat ikaw ang mag-resign. What about it? Anong inyong take doon? Ayan ang nangingibabaw na sentimiento sa social media. Ako naman, yung aking komento na it's a cosmetic change, tila tumatama, Henry. I do not want to trumpet on my own foresighting. Pero tingnan mo naman, na-retain yung buong economic team. Karapatan niya yun, siya presidente. Pero may karapatan din tayo na magsalita. Yung economic team ang nagtulak sa kanyang pumirma dito sa unconstitutional 2025 budget. And then all of them na-retain. So yun yung sinasabi kong cosmetic change. Bakit nagre-react ng ganoon ang gobyerno sa akin naging pahayag? Dahil ba tumama yung aking foresighting na cosmetic change lamang ito? Pangalawa, pinag-resign mo ang buong gabinete. Ilan lang naman pala ang papalitan mo. Hindi ba you have created an air of instability nung hiningi mo ang resignation ng lahat ng iyong gabinete? Correct. Tapos pwede naman palang magpalit ka with surgical-like precision na mga department heads or sekretaryo mo sapagkat tukoy mo naman pala kung sino yung mga non-performing or underperforming. Why nabasa natin na na vlog ang sabing ganun ganun daw ho kawalang yagba itong si Marcos Jr. Kailangan pa niyang i-generalize ang kanyang gabinete kung meron siyang mga iilang mga gabinete na gusto niya mag-resign. Hindi ho niya kayang harapin at sabihin na, "Oy, Brad, tapos ka na, wala na, hindi ka na pwede. Underperforming ka." Diba? Yung dapat na dinideliver mo, hindi mo nagagawa. Hindi mo niya kaya gawin yun. Ganun ho kawalang yagba yang si Marcos Jr. Kailangan niya hong abisuhan o mag-courtesy resignation kayo. Kalaunan, hindi naman ho pala tatanggal. Pagka-courtesy resignation, dapat lahat kasi mananawagan ka ng ganun. Tapos, nagpasa si Vince, di mo tinanggap. Nagpasa si Gatchalian, di mo tinanggap. Ano yan? Nakananto ka. Kabalbalan ho yan mga kababayan. Kaya,
di ho tayo nagtataka kung bakit ngayong mga panahon na to walang respeto ang ating mga kababayan dyan kay Marcos Jr. Man, the submission of the courtesy resignation or the resignation of your entire cabinet. So bumabalik ngayon sa kanya yung punto ng mga netizens na hindi talaga ma-solve ng resignation o pagtetender ng courtesy resignation kung yung mismong appointing power, yung mismong may mandato, ayaw niyang gamitin yung kanyang liderato bilang halal na pangulo. Ano ba ang dapat na tinataglay? Hindi lamang karakter, kundi estratehiya, taktika, sa pamamalakad, sa kabuuan, at samahan na natin ng kaalaman at kahusayan sa panunungkulan bilang Pangulo. Ano ang hinihingi para maging mahusay at magiting kang Pangulo? Unang-una yung sinasabing si Bongbong Marcos o si Pangulong Bongbong Marcos ay mabait. Yun hindi naman kasi nungalingan yun. Totoo yun. Subalit pagka ikay presidente na, Henry, hindi ka kinakailangan mabait. Kinakailangan ka maging leader. Kinakailangan ka maging pangulo. Magpakapangulo ka ng bansa sapagkat hindi ka na yung ordinaryong tao. Halal ka na eh. Ikaw na yung ama ng bansa. At bilang ama ng bansa, kapakanan ng bawat anak mo, ng bawat Pilipino, ang dapat araw-araw na iniisip mo pagkagising mo hanggang sa matulog ka kahit hanggang nananaginip ka. Hindi yung kapakanan ng mga nakapaligid sa iyo na mabait kay aabusuhin ka. Ang nangyayari, ang naaabuso ang mamamayang Pilipino. Tama yung direksyon ng simula, ng kampanya hanggang ng mga unang araw. And I take pride, Henry, that when I was still there, at it's a relatively short time, 79 days. Pero wala namang ganyang kagulong administrasyon ng aking panunungkulan. And I take pride. At yun nga, hindi kailangan ng mabait, kinakailangan pangulo ka. You have to exercise your mandate. Kanya ka nga binoto eh. Naniwala at nakinig at pinanghawakan. Lahat ng mabubuting salitang sinabi mo nung kampanya eh. Yung unity at continuity. Nasa na yun, basag na. And here we are now. Ang pagkatapos ng halalan doon sa isang podcast niya ay he's extending the hand of peace, reconciliation, and unity. At kapag ka mayroong nagpapahayag